All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to our dearest and Lord, Papa Jesus. Serves Lord, palapagan natin ng Diyos. May gabi sa tuwid ng Diyos, may gabi sa tapasakan natin. Salamat sa tuwid ng Diyos na itagaan sa tagili yung badayan na magadayan mga simpa mga imahin. Salamat kaniya. Salamat sa pag-uban sa buong simana, ang pagpapot yung atak na, o sa mga pag-aambing protection. O isento na tutunan kasi kasi sa mga pagdaing pag-isip pag-imahin sa buhay ng Diyos. Sa pagsunod, mag-aabot tayo. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Talagang nagbipo na mga Diyos ng pula. Tagiya sa kinabi, magbuhat sa langit siya. Diyos ng Ram, sa siguro, Diyos magpapete ko sa gusto sa Islam, sa hanggang sa aming church. May gabi, pinamamalaman sa Panginoon. Salamat at Diyos sa mga kaya. Sa imong bugmog, kaluigan, salamat sa pagkatagayan ng kami, magandang mga simpa, mga imayan. Salamat kanimo. Bisan din kami tapos ka din ako Diyos ka sa mga talaga. Ikaw Diyos magpamuna ka na mo, mga gabi ka na mo, ikan sa pagsulod sa joyful song, solemn song, bisan pa sa Bebasay, Pedagogos Maguli, sa mga pagpasalamat sa mga kanakan, paghatag o mga members mo kanakan o hangtod sa closing prayers o panibahon. Ikaw Diyos magaban ka na mo Diyos, mabuhay kami sa mga bisitsya, lihugi kami sa mga espiritu, o kuha mo babaghat lang sa kami sa tayo wala Diyos. Ikaw magpaayos sa mga sekretarya sa mga problema. Problema na siya po sa ikpatiyan, ikaw tagpo sa mga tinanong mga tuwag sa mga pag-aampo Diyos. Hinaranggan ang diampo isang libis na matan, lamang malawat sa ganang pangalan ng Diyos. All the highest honor, thanksgiving, power, and glory belong to Jesus. In the name of Jesus we pray, Amen. Praise the Lord. Kaya hatag na bilabing mami siya mag-leads na praise and worship. Well, praise God, may gabi sa tanan atong tayo pagkabuhi, walay mga Diyos sa mga Diyapo, all glory songs. Amen. Praise the Lord. Every praise is to our God, every word of worship with one accord. Every praise is to our God. Sing hallelujah to our God. Glory hallelujah unto our God. Every praise, every praise is to our God.
I'm so glad you came to save us. You came from heaven to shine from the earth to the cross. From the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift you on high. Lord, I lift you on high. Hallelujah. Praise the Lord. Katapanan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papulit mo't sambay ialay. Bukas naman ngayon, magpakailanman, lumalapit ka. Pagkabalan mo, Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wakas at walang kapantay sa aking puso, sa aking buhay. Papulit mo't sambay above all powers, above all things, above all nature and all created things, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above
Into your courts I will enter, Maker of heaven and earth. I tremble in your holy presence, glory. Glory in your sanctuary, splendor and majesty, Lord, before you, alive. Sa langit ug sa yuta, tanan o Diyos kanimo lamang. Ikaw puno sa luma, nga walay katapusan. O Diyos, awitan mo ang humamon.
prayers, Lord Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ang gabi mga naging pag-ibig po ba maraming pagkatawan mo pagpalang mula sa ating naging Diyos na sa atin sa gabi ito. Service Lord, palapagan natin ang Diyos. Thank you, beloved Ms. Mendez. Thank you, beloved Mami, sa bawang dalang sa praise and worship. At salamat sa tinaglang Diyos sa pagbuhos sa kanyang dalang presensya sa ating mga pagpuri, pagpasalamat, pagkakila, pagparangal sa kanyang pangalan. At tayo po ay dadamo sa ating Bible study. Ang ating Bible study, let's start with Matthew. So, book of Matthew po tayo ngayon naman. So, we only selective here. We will select those applicable. No? Anyway, we done this, no? Tapos natin to, paulit-ulit na. Kaya, just to recall the important words in this book. Matthew, Kapitulo 1, versikulo 18 hanggang 25. So yung verse 1 to 14 is all about the ascendance of Jesus. No? So ascendance of Jesus. So from Abraham down to King David. No? So let us skip on that, no? And we will go directly with chapter 1 verse 18 up to 25. Ang pagkapanganak kay Jesus. Ang pagkapanganak kay Jesus. So in English, iba, no? Ang kanyang title. Joseph accepts Jesus as his son. Yan yung title sa English, no? So kaya maraming pagkakaiba sa mga translation. At minsan kapag ito'y binabasa ng mahina ang wisdom mula sa Diyos, kaya nagkakaroon ng maling interpretasyon. So yan po mga minamahal. No? So, verse 18. Ganito ang pangyayari sa pagkapanganak kay Jesus. Si Maria na kanyang ina ay nakatakdang ikasal kay Jose. Pero bago pa sila ikasal, nalaman ni Maria na buntis siya. No? Nalaman niya na buntis siya sa pamamagitan ng banal na espiritu. No? So, paano ba siya nabuntis? No? Sino naman nagsabi sa kanya na dahil sa banal na espiritu? No? Kung ikaw ang actor dito, tapos di mo alam kung anong mangyayari, hindi ka makapaniwala, no? Tulad ng panahon natin, kapag mayroong ganito na hindi naman sinipihan, tapos nabuntis, ibang klase po yan. No? So, ayaw ko kung may maniniwala.
Maliban na lang kapag ang babae ay talagang mapapatunayan na isang birhen at saka hindi malandi, no? Yan. Dito kakaiba ang pangyayari kasi aasawahin na siya, no? Ikakasal na siya. Pero bago ay kinasal, nalaman niya na buntis siya. No? Talagang masakit. Verse 19, si na magiging asawa niya ay isang matuwid na tao at ayaw nitong malagay sa kahihiyan si Maria. Kaya ipinasya niyang hiwalayan na lang si Maria ng palihim. So, kita niyo ang katuwiran ni Jose dito, no? Ito kung si Jose ay matuwid. Matuwid siya, pero tao lang siya eh. Hindi naman siya, pareho na din naman natin siya eh. Di ba? Minsan, talagang hindi natin matanggap yung mga bagay-bagay. Tulad din niya, no? Sinabing matuwid siya, pero gusto niyang hiwalayan si Maria ng palihim. Matuwid ba yan? No? Matuwid ba ang isang taong ganyan? Isang dishonest, no? Yan po kung namin naman. Kasi bakit hindi mo harapin, no? Bakit mo naman ganyan? Bakit naman na papakasalan kita pero bakit buntis ka? Diba? Ganyan, no? Pero dahil sa tao lang, eh talagang ganyan, no? Mayroong mga agam-agam na kapag sinabi harap-harapan, eh baka magkaroon ng problema, no? Papahiya naman si Maria, no? So, ito'y kapamaraanan ng Diyos, alam natin, no? Kasi alam natin buong istorya eh, no? Pero kapag ikaw ang actor dito, iba ang pakiramdam, iba ang feeling mo na ganito ang nangyari. Tulad Jose. Kaya sabi niya, hiwalayan niya ng palihim. Yan yung pakiramdam niya eh, na hindi maganda, no? Dahil ikakasal ka ng isang buntis, di ba? Isang hindi magandang bagay para sa taong matuwid. Habang pinag-iisipan ito ni Jose, nagpakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon at nagsabi, Jose, na mula sa angkan ni David, huwag kang matakot na pakasalan si Maria dahil ang pagbubuntis niya ay sa pamagitan ng banal na Espiritu. Kita niyo, ang layo ng takot ang pinag-usapan dito. Eh, hindi naman takot yung ano niya eh. Kahihiyan eh. No? Kahihiyan. Pero, siyempre, pag takot kasama yung takot sa kahihiyan, di ba? Kaya nga, ayaw mo pahiya eh, takot ka eh. Di ba? Ayaw mong harapin eh, kasi takot ka eh. Di ba? Tama naman. No? Kaya sabi ng anghel, huwag kang matakot na pakasalan si Maria dahil ang pagbubuntis niya ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Eh, siyempre, sa panahon ni Kro, hindi pa naman lumalaganap yung kaisipan ng banal na Espiritu eh. Di ba? Ito yung umpisa, no? Ang pagpapakilala ng kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Di ba? Kanyang kapangyarihan, no? Kapangyarihan kasi ito eh. No?
So kaya, mahirap unawain. Pero dahil matuwid nga siya, no? At tapat siya, nalagad ng Diyos, no? Masunuring tao. No? Verse 21, manganganak siya ng isang lalaki at pangalanan mo siyang Jesus. O kaya, kini-question natin ngayon yung Kristo. Saan galing yung Kristo? Na sinasabi dito, Jesus lang eh. Sa James Bible, ang nakalagay dito is Yeshua. Wala naman kasing Kristo sa James Bible. Yeshua lang. Pero dito, sa itong mga version na ito, ang ating ginagamit, meron ng Kristo. Pero dito sa panaginip ni Jose, walang Kristo. Sinasabi lang, pangalanan mo siyang Jesus. No? Hindi naman sinabi, pangalanan mo siyang Kristo. Diba? Ang lahat, bilyon-bilyong tao ngayon ay naghuhumaling sa Kristo. Kaya sinasabi natin, hindi pa babalik ang Panginoon. Bakit? Kasi, sinong babalikan niya? Di ba? Ano ba ang salita natin nagkilang Diyos? Ano sabi niya? Maghahari siya sa libutan ito. Maghahari siya sa mga tao. Sino ba paghaharian niya? Hindi naman mga multo, mga tao. Di ba? Hindi naman mga damo, mga tao. Paano siya maghahari kung hindi naman siya kinikilala na siya? Diba? Ang kinikilala ng halos buong mundo ngayon ay Kristo. Pabalik ba ang mahal ni Jesus? Hindi pa. Kailangan mabago. Siguro uubusin yung hindi kumikilala sa Kanya bago siya babalik. Diba? Kasi yun yung promise na magiging hari siya. Paano siya nagiging hari kapag iba naman ang ang kinukonsider na hari ng mga tao? Ang pangalan niya ay Kristo. Hindi naman Jesus. No? Hindi din natin sabihin na ang Jesus ay Kristo. No? Kasi kung ang Jesus ay Kristo, hindi dapat isasabay siya na Jesus tapos gitling or das then Kristo or Christ. Hindi pwedeng sasabihin mo na ang Kristo ay si Jesus. Napakalayo po yan. Yan po mga naman. Parang niloloko mo yung sarili mo. No? Kasi dito, Jesu Kristo. Di ba? Hindi naman tinanggal yung Jesus, itinagit yung Kristo sa Jesus. Di ba? So, hindi naghahari ang mahal ng Jesus ngayon. Kasi, sino paghaharian niya? Na ang kinikilala ng mga tao ay Kristo. Hindi naman siya kinikilala ng mga tao, kaya hindi pa siya babalik. Hindi pa siya babalik, pero malapit na. Kasi nga, magkakaroon ng magandang kapamarangan ng Diyos, no? Kaysa sa tao. Yan. So, hindi natin alam kung anong mangyayari, pero kailan matupad na maghahari siya. Kailan matupad na hari siya. Ang hari ngayon ay si Kristo, hindi naman si Jesus. No? Yan. Anong ibig sabihin ng Jesus? Napakasimple lang. Dahil iligtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Bibiro mo naman yan. Savior.
Paano niya iniligtas sa pagiging messenger? Meron siyang daladalang mga salita ng Ama. No? Yan. Upang ito'y magliligtas sa kanilang kasalanan. Yung salita, hindi naman yung tao yung nakikita nila ng tao na sa salita, ganyan, hindi naman yun. Ang tunay na mahalaga ay ang ipinangako ng Panginoong Hesus. Yung mga salita. Kasi yun yung Word of God. Pag Word of God is considered Spirit of God. Diba? So what kind of Spirit? Holy Spirit. So, kaya yung Word, kaya sinasabi ni Jesus na magkasala na kayo sa tao. Huwag sa banal na Espiritu. Ano ang ibig sabihin niya? Huwag mong lapastanganin ang kanyang salita, yung kanyang pangangaral. Kasi yan yung banal na Espiritu. Kapag nagkasala ka raw sa banal na Espiritu, walang kapatawaran ng kasalanan mo. Pero kung sampalin mo siya, mapapatawad ka pa. Kasi material lang yun eh. Pero kapag sinasalansan mo ang salita ng ating dakilang Diyos, hindi mo tinutupad, hindi mo sinusunod, kasalanang nakamamatay yun. Pero kapag sampalin mo yung tao, hindi yan kasalanang nakakamatay. Pero kapag sinalungat mo ang salita ng ating dakilang Diyos, kasalanang ikamamatayan. Yan. So tandaan natin, ang salita ng mga Jesus bilang messenger ay salita ng Ama. Yan po mga mga. Kaya, nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa magitan ng propeta. Magbubuntis ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. Tatawagin siyang Emmanuel, na ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Bakit? Kasi nga yung salita ay pinapangako ng mga Jesus ay Diyos. Yan nga yung pumasok sa Kanya, sa katauhan niya, yung salita. Kasi yun yung banal na Espiritu ng Diyos. Part ng kadakilaan ng Diyos yan. Tulad ng ating salita, part ng ating pagkatao. Yan. Kaya tinatawag siya na Word of God. Kaya ang mga Jesus ay tinatawag natin God. Kasi kapag hindi natin paniniwalaan ang mga Jesus ay God, hindi natin nire-recognize na ang Ama ay nanahan sa Kanya. Nandiyan sa Kanya yung salita ng Ama. Yan. So, napakasimple lang naman. No? Kasama natin ang Diyos. Kasama natin ang Diyos. Kasi yun yung pinangangaral ng mahal ni Jesus. Ang Kanyang salita. Kaya kasama nila, pumasok ang salita sa isipan, pumasok sa puso, sa inyong kaibuturan, naging kasama mo ang Diyos. Yan. Yan yung ibig sabihin niya. Emmanuel. Emmanuel. So, kasama natin ang Diyos. Dahil nga yung salita ay kasama natin. Hanggang ngayon, no? Kasama natin ang Diyos kasi
kasi yung salita dito sa atin, ito yung mga pinag-aaralan natin. Nang magising si Jose, sinunod niya ang sinabi ng anghel at pinakasalan niya si Maria. Pero hindi siya sumiping kay Maria hanggang sa maipanganak nito ang sanggol. So, talagang ginagalang niya ang Diyos, mahal niya ang Diyos, no? Kasi natitiis niya eh. Natitiis niya. Ikasal na kayo, di ba? Pwede pa naman. Pero, dahil napakataas ang kanyang pananampalataya sa Diyos, hindi niya ginalaw. No? Kasi, sabi ng anghel, no? Sabi ng anghel, banal na espiritu yan eh. Di ba? Nandyan sa ilalim. Yan. So, dala-dala niya ang salita. Banal na espiritu. Banal espiritu na banal ng ating dakilang Diyos. No? So, nang manganak na si Maria, pinangalanan ni Jose ang sanggol na Jesus. Binalit dito eh. Hindi naman sinabi pinangalanan niya Kristo. Kaya nga walang sino man na debater ng kahit anong relihiyon na makaka-twist nito. Kasi kapag i-twist niya ito, twisted na rin yung utak niya. Hindi na siya normal. No? Kapag i-twist niya ito, twisted na rin yung utak niya, hindi na siya normal. No? Yan. Kasi, sabi ng anghel, Jesus. No? Nung ipinanganak na ang mahal Jesus, pinangalanan siya ni Jose ng Jesus. Kumbaga sinunod ni beloved Joseph ang sinabi ng anghel. Kasi masunurin siya. Matuwid siya tao. At naiintindihan niya. Yan. Napakabuti, no? Hindi naman gagawa ang dakilang ama na doon niya ilalagay yung kanyang anak, yung kanyang messenger doon sa ibang tao na hindi mabuti. Di ba? Kaya, sa mabuti inilagay. Tulad ni Jose. Sa mabuti. Kasi sinasabi na si Jose ay matuwid. Kaya doon sa matuwid, inilagay, pinagkatiwala ng ama ang kanyang anak. So, siyempre si Maria din, kasi virgin eh, matuwid talaga. Pero, sad to say, na sinasabi na siya ang magliligtas sa mundo o sa mga tao, pero iniwan siya. Iniwan siya. Gumawa ng Diyos-Diyosan ng mga tao sa pangalan na Kristo at kinalimutan ang totoong Jesus. Yan. So maraming ito eh, tingkag ang dalunggan kasi napapaniwala sila ng mga Kastila hanggang ngayon sa kasinungalingan. Yan. Hindi naman nagbabasa ng Bible. Kaya, hindi alam ito. Kung alam man, dahil sa influensya ng nagturo sa kanya, di ba? Binabaliwala ito. Yan po mga mga. Katandaan namin, walang ibang Diyos, no?
Diyos na siyang nangangalaga sa atin, no? Kundi ang buktong anak ng Ama, ang mahal na Jesus. Kaya tandaan natin, huwag na huwag tayong magpadaya. Kailangan natin maging mapagmatyag at maging matibay sa ating pananampalataya. At huwag natin hayaan na tayo ay madala sa maling aral at baka magsasamba na rin tayo ng Kristo. Paano na ang pagdating ng mahal ng Jesus? Sino ba ang madadatnan niya? Wala na. Kasi lahat nagsasamba ng ibang Diyos. Sinasamba nila si Kristo na hindi naman ang mahal na Jesus. Kasi ang Kristo ay gawa-gawa lamang. Ang Kristo ay gawa-gawa lamang. Hindi naman totoo. Ang Kristo ay kasing halaga ng pangalan Jesus. Kung kasing halaga, hindi sana sinabi sa libro sa Acts. Sabi doon, salvation is found in no one else. For there is no other name under heaven given to mankind, by which we must be saved. Jesus' name alone. Acts chapter 4 verse 12. Hindi naman sinabi na Kristo, di ba? Walang sinabing Kristo. Pero kung pagpatuloy mo yan, Jesus ang sinasabi niya. There is no other name but Jesus. Pwede natin. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You deserve the glory and the honor. Lord, we lift our hands in worship as we magnify your name. You are great, you do miracles so great. There's no one else
Dali mo na mga Diyos na wala. Diyos pinabi mo God's langit siya. Diyos na Abraham, Isaac, and Jacob. Diyos na pagkita po sa Diyos na Diyos na sanggaan sa aming church. May gabi pinagmamalaman sa aming salamat sa Diyos sa mga pulong. Ang mga pataling hogan, dito ang kinimang biyang kawang. May risok sa mga singkasing pinamagamit sa gabi o yung mga padasi, mga palikuan, mga patugang sa pasaligya ka. Mga tulog ka namin sa pagkakagaling pagsulos namin. Tuloy sa pilis, pinagkuhain, pagkisigay, pagkisituay, pamilya, church, o sa mga tao sa pagkakaya, pasaki. O sila kami sa mga kalapansan, tuloy sa pulong botong, yung mga kanamang guys, tibag namin pasuk, tibag na mo singkasing, tulong ka na. Lagaling na Diyos yung bahan dahil sa mga kaya mag-charge na rin mo. Nagbahan kayo, sige kami, likod na kami. Gagawin mo sa likatan niyo. Pwede ko Diyos, magbabahan sa mga panibahan karawang ng sa pagkakamangga. Dahil ka mag-aayos sa likod yan, masagot sa mga problema. Problema na sa likod yan. Dahil ka mag-dasig, maligong ka na mo. Magkabubos, magbubog, kaluhay ka. O paano mo babagkadlan sa mga pagkain, pagsimba, pag-imayan, salamat ka rin mo Diyos. O biguan mo kami o Diyos, kaya wala kayo mahimok kung ulay ka. Dahil gaya ng iyang pag-isalig sa natin, lamang dapat sa mga bang Jesus. All the highest is honor, thanks to you, and glory belong to Jesus. In Jesus we pray, amen, praise the Lord. Salamat sa mga Diyos. Ubilang tayo sa pagbibigay ng mga memory verse. Ating tawagin si Beloved Aaron o nang magbigay ng memory verse. John 8, verse 11. And Jesus spoke again to the people. He said, I am the light of the world. Whoever follows me will never live in darkness, but will have the light of life. Jeremiah chapter 29, verse 11. For I know the plans I have for you, says the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. First Corinthians chapter 3, verse 7. So neither the one who waters nor the ones who plants who grows is anything, but only God who makes things grow. Proverbs chapter 18, verse 14. Your will to live can sustain you. Your will to live can sustain you when you are sick, but if it is gone, your last will is gone. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Matthew 6:33. From Lord, palabaran natin ang mga Diyos. Salamat sa mga Diyos. So, salamat sa kadawagan ngayon yatis ng panibawang. Salamat sa kusog kabaso kayo sa lawas. Salamat sa mga pasyensya. Salamat sa pagbihog sa walang Espiritu. Salamat sa
gugmaw ka mo hindi ka na ito sa kayang sa bilyan sa buwan sa mga Pag-ulis mo siya ba siya yan? Sa pagtagos na kanila pagtugog sa mga pag-ampo. Salamat sa mga pag-amping protection sa tuloy ng Diyos sa libog simana o kiambingan taniya, ibabag ni mga tatahapag na atan sa siyang dahil ko di may mga pasalamatan simbahan. O ang tulog mas na pagsimba, nakatutulog ng Diyos ko ba ka na ito, pag-amping protection ka na ito, o sa libog gabi, kayatang gabayan o gumata sa Diyos ka magtagon, ang palayan sa mga gadayin ko kasi mga mga salamat ka. Kaya ito muli mababagan niya sa itong pag-alaala sa anong pagpakulay sa karong pagsimba natin sa atong Diyos. Hinawag niya atong may pataas ang kanyang iyakang gawa ng pangalan. Amen? O kanunay nga pahibalo palaala sa matagusa nga ang atong pagsimba pagdayon himay salamat adlaw-adlaw sa adlaw-adlaw sa kinabi salamat sa bilang Diyos ato kining kanunay nga hinumduman ato kining buhaton kanunay o dili nato isuko ang bandila bagos ato kining iwagayway ay mo ka na ang simbolo sa kadahugan sa pagpili sa pagbili ng Diyos ka nato o dili ta magkaluya bagos may mo may dito ta sa pagdayan pagsimba paliman sa Diyos buntag gabi in between, before matulog, before malakaw sa kadalanan, ato nang dahil kung mayroon sa mga pagkakiling Diyos. O alas 3, alas 6, sa hapon, mga tulumanon akong naandan sa Bilabibay, kung naami time na magbayad magsimba yung mga kining tanan ikaw sa pagbilang ng Diyos laging tagaan ka time para makadahil magsimba ng mga kanya o tagaan ka na panglabas ka nun ay kung hinawag niya iblis na itong mga pagpalikan o gatang-gatag ni Beloved Mami siya mag-lead sa closing prayer. We praise God, all God's praise, glory, honor, power, thanksgiving, and might belong to Mr. Jesus, ang magitin sa Father Abraham, Diyos ng Jacob, salamat galing ka. Lubihiwan, Lord, ng panaasang pinapihukan. Salamat sa Lord sa inyong mga palimit ng alawiton, lalimit sa inyong mga pulong, Lord, among matalimugan, sa matagal ng tanan, mga balot kini, mga tisokso ng sintasing, kung mahimong gabay sa mga pinapihukan. O pinaagi sa inyong gamahanang Lord, sa way ginabay ng sa away, kastaw, in Jesus' name. Upasipon, hila ng trangkaso, hypertension, cystosomiasis, galvanosum, kidney stones, cast out, and be healed in Jesus' name. Ako matatarpis ka treasure sa isipukubukong mga pamakapanahot, pneumonia, anemia, leukemia, bronchitis, tuberculosis, diabetes, cancer, leukemia, cast out, and be healed in Jesus' name. Sakit sa kasing-kasing, nagbarang kagatan sa kasing-kasing, sakit sa parit, sakit sa dugo, sakit sa kapukugan, nagbarang kagatan, cast out, and be healed in Jesus' name. Sakit sa small large intestine, sakit sa pancreas, sakit sa tibok kalawasan, mga pamaol, panuhot, mind stress, physical stress, kaya sakit ulitin sa ulo, hangtod sa lampa-lampa, cast out, and be healed in Jesus' name. Gracious kadalanan, karoon ng kasakitan ng pamakanay para sa negosyo, trabaho, pag
eskwela, di mala sa office, di mala sa office, mga kasakit, all, kasaw, in Jesus' name. Sakit ka po, pag sinunta rin makakubot, pagpipigil mga tao at tentasyon, kasaw, in Jesus' name. Linugsulog na katalaban, kalaot ng kasakitan, pagbuto sa bulkan, ubos sa muscle, kasaw, in Jesus' name. Kanang classes sa mga viruses, coronavirus, antivirus, kasaw, in Jesus' name. Mind stress, physical stress, kanang parasites, kasaw, in Jesus' name. Jesus saves, Jesus heals, Jesus saves, Jesus heals, Jesus saves, Jesus heals, Jesus is the fountain of life. Our dearest Lord Jesus is our shepherd, there's nothing we shall want. With His praise, glory, honor, power, thanksgiving, and might belong to our dearest Lord Jesus. In Jesus' name we pray, amen. Praise the Lord. Sometimes and shout, hallelujah, hallelujah, hallelujah.